DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Valenzuela City, patayho yung barangay chairman ng May Kawayan, Bulacan matapos pagbabarili na hindi pa kilalang sospek. Ayon sa report ng pulisya, naglilinis lamang ng kanyang sakyan ang biktima si Ronald De Gaspe, chairman ng barangay Liputan sa May Kawayan, Bulacan, nang bigla na lamang pagbabarili ng sospek. Nangyari po insidente mismo sa bahay nito sa Daungan, barangay Wawang Pulo sa Valenzuela, boundary ng May Kawayan. Ang politika ang tinitingnang anggulo ngayon sa krimen, gayon pa man tuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad habang nagsasagawa ng follow-up operation. Sa Maynila, patuloy ho ng pinaghanap ngayon ang isang batang babae na dinukot umano ng isang lalaki sa Fajardo Street, Sampaloc. Sa report, kagabi nangyari ang pagdukot kay Joanna Almirañez na nakuhanan pa ho ng CCTV. Makikita ho rito na dumaan pa ito sa barangay hall bago nakisali ho sa salo-salo ng barangay 536. Hindi rin mahahalatang may masamang balak pala yung naturang lalaki dahil nakipaghalubilo pa ho ito sa mga residente. Kwento ng inang si Aling na nagulat tuloy. Kwento ng inang si Aling Vanessa. Napansin na lamang niya na nawawala ho yung kanyang anak nang pauwi na ho sila mula ho sa naturang salo-salo. Umasa naman ang pamilya ho ng biktima na maibalik ho ang kanilang anak ng ligtas. Naglalagablab na mga balita. Screening committee ho ng COMELEC magiging maingat sa pagpili ng mga itatalaga. Kasama natin sa balita may report si Conde Bata. Conde, i-radyo mo. Pinayuhan naman ng United Nationalist Alliance o unang screening committee ng Commission on Elections na ayusin ang pagpili sa mga itatalagang susunod na commissioner. Ito ang naging reaksyon ng una matapos ang pagtanggi ni dating Lanao del Norte, Representative Macabangkit Lanto sa COMELEC post dahil sa mga kontrobersiya na ibinabato laban dito. Ayon kay unang campaign manager at Navotas Representative Toby Tiangco, maging maayos sana ang mga irerekomenda ng screening committee sa nasabing posisyon sa COMELEC dahil bukod sa sensitibo at mabigat ang tungkulin ng isang commissioner, ay ito din mga mata para sa mapayapa at malinis na halalan. Welcome development din umano ang paglaglag ni Lanto sa alok ng Pangulong Aquino na posisyon sa COMELEC dahil hindi maganda na nahaharap sa irregularidad at pandaraya ang itatalaga ng Pangulo. Wala naman umano sila magagawa kung hindi pa kumpleto ang COMELEC Bank, ngunit makabubuti kung mapupunan na ito agad ng komisyon. Umaasa din anya ang partido na ang mga ilalagay sa COMELEC ay mga tapat at mapagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Mga kritiko ho ng gobyerno higit na nagpapagulo sa problema sa Saba. May report si Grace Mariano. Grace, iradyo mo. Giniit ni Senator Franklin Drilon na walang naitutulong ang kakadaldal ng oposisyon at iba pang kritiko ng Administrasyong Aquino sa usapin sa Saba. Dahil dito, pinayuhan ni Drilon ang lahat ng bumabatiko sa mga hakbang ni Pangulong Noynoy Aquino sa Saba na tumahimik na lamang. Ayon kay Drilon, anumang batikos o pamumulitika sa pagtugon ng pamahalaan sa problema sa Saba ay lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon. Binigyan din ni Drilon na dapat mas isaalang-alang ng mga kritiko ng Pangulong Aquino ang kaligtasan, seguridad at kabuhayan ng 800,000 mga Pilipino sa Saba na posibleng mas mapahamak pa dahil sa mga negatibong pahayag laban sa pamahalaan. Ang sabi ni Drilon, dapat ipaubaya na lamang ang pagtugon sa Saba crisis sa mga diplomat ng gobyerno at higit sa lahat kay Pangulong Aquino. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Mga bentahan po ng illegal drugs sa mga tourist spots, tinututukan daw ng PNP EDSOP. Sama natin sa balita may report si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Tinututukan ngayon ng PNP Anti-Illegal Drug Special Operation Task Force ang ilang mga paboritong tourist spots sa gitna na rin ng inaasang pagsagisa ng napakaraming turistang magbabakasyon ngayong summer at Semana Santa. Ayon kay Police Chief Inspector Roque Merdigia ng PNP EDSOT, ginagamit kasing pagkakataon ng mga nasa illegal drug trade ang iba't ibang pestahan upang ipakalat ang kanilang mga ipinagbabawal na gamot. Isa na ayon kay Merdigia ang Boracay sa kanilang tututukan. Batay sa monitoring ng EDSOT, nasa ngayon ay naglalaro sa 5,000 hanggang 7,000 street value ng shabu kada gramo. Lumalabas na papalo sa 5 milyong piso kada kilo ng shabu. Pero sa kabila ng kamahalan nito, ito pa rin umano ang numero unong may malaking demand sa bansa na sinusundan ng marijuana at cocaine.
Samantala, dito sa Campo Crame sa ngayon, katapos lamang na makipagpulong nitong kapatid ni Sultan Jamalul Kiram III na si Ismail Kiram II kay Secretary Marojas, kaugnay pa rin nga sa nagaganap na gulo sa Lahad Datu Sabah, Malaysia. Hindi na masyadong humarap pa sa media itong si Ismail at sinabing isang press con nga ang kanilang gagawin sa Makati mamayang alauna para idetalye ang kanilang napagmitingan ni Secretary Rojas. Kasama mo sa Campo Crame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Ang VACC nagpahayago ng suporta sa pamilya Kiram. Report si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo mo. Nagpahayag ng pagsuportang grupong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC sa pamilya Kiram hinggil sa sigalot sa Sabah. Sinabi ni VACC Founding Chairman at President Dante Jimenez na handa ang kanilang grupo para magbigay ng legal assistance sa mga Kiram at Real Army na nagbakbakan sa Sabah. Si Nabi pa o kinausap ni Jimenez si pamilya Kiram para humingi ng peacekeeping contingent kay Pangulong Noynoy Aquino sa Sabah. Ang grupo para naman na magmamantinig ng kapayapaan sa Sabah. Nagpasalamat naman ang pamilya Kiram sa VACC at tinawag na magandang gesture ang suportahan ng VACC sa ipinaglalaban sa Sabah. Kasama mo sa tagig para sa DCXL 558. Ako si Silvestre Labay. Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Hinahanap ko yung sports DZXL Ulat Palaro. Abangan natin. Laro tayo. Oo, Jack abangan and Boy. natin. Sports din to eh. Jack Pwede. and Boy. Naglalagablab na mga balita. Dali lang, may panawagan ng bago yan. Tiyatawagan nun pansin nung hinahanap ang ng mag-asawang Edward at Jeneline Cruz, si Renan Ponce Morales, yung pong biological na ama ni Atheona Alice Hernandez Morales. Siya po'y 7 buwan nung siya'y iniwan sa solong pangangalaga at kustodiya ng kanyang biological na ina sa Unit 507 AIC Gold Towers, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig City noong Oktubre noong 2008. Ang batay 4 na taong gulang na ho ngayon. Mangyari po lamang na may pag-ugnayan sa mag-asawang Cruz sa telepono bilang 723-9637. Again, 723-9637. DZXL Showbiz Balita. Nahanap din natin si Loli. Wala rin. Nakain rin ata ng printer. Printer ba? Wala. Pag-printan nyo sila, kailangan nyo gamitin yung magnegosyo na kayo ng printer cartridge ngayon. Yan. Pwede to. Sa mga naghahanap po ng negosyo, yung printer cartridge remanufacturing. Yan. Jonis. Tama. Jonis. Si Jonis yung gumawa kanina ng ating... wala. Nawala. Sige. Tuloy ko lang. Yung Cartridge World, ang world #1 printing cartridge remanufacturer. Ngayon, ginawang mas abot kaya ang franchise, ang Cartridge World sa kalidad at serbisyo world-class dito. Para sa easy acquisition plan, tawagan sila sa 893-7012, 893-7012 or 0917-791-2068, 0917-791-2068. Hanapin si Miss Babylin Newfield. Yan. Alright. Okay, sige. Ang showbiz. Wala yung sports. Si Loli. Loli! My boy, Loli! Ay, akala ko sinong nawawala. Yung pala, yung laro natin. Natali lang ha. Hello everybody and every wing. Thank you. It's me, Loli. Pop, you're 1.5. May nangyari ho kay Nora Honor. Pero yung mga fans ho niya, Tita Grace, yung mga fans niya dyan, si Rod Marcelino, sino yung mga fans, makinig kayo, may balita ako tungkol kay Nora Honor. Wala daw problema sa superstar na si Nora Honor kung may nauungusan siya kung siya'y nauungusan ng mga bagong henerasyon ng mga actress tulad na lamang ni Marian Rivera at ni Angel Locsin. Ang sabi ni Nora, tanggap naman niya kung sila ang mga nakakakuha ng award at hindi siya. Total, anya, at least alam niyang nagiging inspirasyon din siya ng mga artista sa pag-arte. Inspirasyon ba ni Marian tsaka ni Angel si Nora? Hindi ko pa nalaman yan. Kitang-kita naman daw sa superstar na kahit hindi na siya nananalo
ay sapat na rin sa kanya ang mga dating nakuha niyang mga parangal. Okay? Usap-usapan kasi ang mahigpit na naging magkalaban ho sa Best Actress sa Star Awards for movies sina Nora at Angel. Habang si Maria naman nakakuha ng Best Actress Award sa Golden Screen TV Awards. Wala na si Nora. Well, Bye. panahon Nora. ang pagkakataon. Correct. Tumatanda na. Wala na. Ngayon, baka later on meron pa yan. Don't worry. Okay, thank you. I am Loli. Bye, Loli. Kaya po natin sports, muli po na pagtala ng kasaysayan ng Miami Heat matapos makapagtala ng 18 straight victory sa NBA. Hinga ka muna, hinga. Nakatulong po sa ng good record ang pagpapatumbad nila sa Indiana Pacers sa score na 105-91. Nakapagtala ng 6 points si Mario Chalmers, habang 24 points naman na ambag ni Chris Bosh. Para naman sa Pacers, best performer po ng koponan si David West na nakahawak ng 24 points sa buong laban. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Hello! Ako ulit! Andiyan ka pa pala, Loli. Mariano, nag-text lang. Sino? Love daw niya si Loli. Ay, okay, Love ka din ni Loli, especially your body. Big na ba o small ulit? Ha? Lumaki na ba si Grace? Si Grace? Oh, lumiit. Grace Mariano. Oo. Malaki Ganun na. pa rin? Okay. Malaki na ang karanasan. Oo. Hindi pa dalayan. Ito na si Loli. Loli, ito na si Phoebe. Magandang tanghali mga kasama. Sabi mo na mismo ko di ba? Oo, buti naman nakasabay kita ngayon, Loli. Naghanap ako ng manlilibre sa akin ng pananghalian. Pwede. Mga kasama, mahirap talagang maghanap ng trabaho kahit kailan. Alam mo yan, Loli. Kahit saan tayo maghanap, kahit saan tayo maghanap, papadyaryo man yan o sa internet, kailangan magtiyaga tayo naghahanap. Para dyan sa mga fresh grads at saka sa mga kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Good news para sa inyo kasi ang JobsDB, isang sikat na online job finder, ay naglunsad kamakailan ng free downloadable application na pwedeng gamitin sa ating iPhones o smartphones. Social? Kaya anytime, anywhere, ay pwede na tayo mag-browse ng mga available na trabaho. Pati rin ang mga posisyong a-applyan natin at ang mga detalye kung paano tayo mag-apply ay nakalagay na rin dito. Ang JobsDB ngayon ay mayroong 60,000 job vacancies na nakapost sa kanilang site. At ayon naman sa Labor Department list, ang top 10 in-demand jobs ngayon ay ang mga sales professionals, accountant, cashiers, engineers at call center agents. Kaya para dyan sa mga naghanap ng trabaho, try nyo mag-log on sa JobsDB. Tama. Ikaw ba, hindi ka naghahanap ng ibang trabaho? Hindi naman. Masaya naman ako. Si Grace Mariano, nag-text ang kulit nito. Bakit si Grace nag-confirm na sa ano ba tong APE? Physical exam. Oo, di ba? Dapat mo lang i-examine yung laki mo, pero may asim pa rin daw. Basta kami ni Loli, papa-examine kami ulit. Parang last year rin nagpa-examine tayo, di ba? Tama. Mas matindi sa sukang paumbong. Yung laki raw ni Grace Mariano. Sukang paumbong? Ewan ko kung ano yan. Maasim daw, mas maasim. Maasim. Sukang paumbong. Talagang may asim na siya ngayon lalo. Ewan ko lang si Sylvester Labay, bakit hindi lang confirm? Ayaw niyang magpa-examine ng kanyang katawan. Sabi niya no. Hindi pa Sino po pa? Ang dami mga nag-no. Oo. Si Boss Jenil nag-no. Meron ba kayong tinatago? Ha? Sino pang nag-no? Ayaw Baka mapilit pa ni PBN mamaya. Makonbinsin niyo pa. Tatry ko po. Para malaman talaga kung kayo ba'y lalaki o babae. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsen Washer Phoebe Tatak Armen. Thank you, Phoebe. Diretso po mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Ninyo napakinggan today. DZXL 558. Ngayong tanghali ho ng Lunes. Thanks, Loli. Tama na, umalis ka na, Loli. Wala. Sige, bye-bye. Tanghali ho ng... Kanina pa sobra-sobra na to Tanghali ho ng... Nawala tuloy tayo. Marso ang 11, 2013. Ayan. Kasama nyo, serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako si Bandy Oberas. Susunod na ho ang Tuwang Batas. Mamaya alas 2. Kala mo, Rod. OFW pa. At from the city of Zamboanga, Luceras, Primo Hermano, Weng Delapen. Kami po ay Tatak RMN.
Sumayo ang 5 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.